June 1967, isang normal na umaga lamang sana yun para sa mga piloto at sundalong nakatalaga sa isang Egyptian Air Force Base nang biglang may narinig silang malalakas na dagundong sa himpapawid sabay ang pagdating ng 200 jet fighters. Nung una, inakala nilang mga eroplano ito ng kaalyansang Jordanian at Syrian Air Force. Ngunit nang makita nila ang Star of David na nakamarka sa bawat eroplanong paparating, dito na nila napagtanto na ito pala ay mga eroplano ng Israel at bago pa man sila makapag-react, daan-daang bomba na ang inilaglag sa kanilang kinaroroonan. Ito ang Operation Focus, ang sorpresang pag-atake ng Israeli Air Force na pumulbos ng daan-daang eroplano ng Egypt at mga kaalyado nitong bansa na naging isang malaking dahilan upang maipanalo ng Israel ang The Six-Day War. Mr. Goodbye! May 1967, ang presidente ng Egypt noon na si Gamal Abdel Nasser ay nagdeklara ng giyera kontra sa kanilang kalabang bansa na Israel. Sa pagmarcha ng Egyptian forces papasok ng Sinai Peninsula na isang strategic na posisyon sa isang major ground offensive papasok ng bansang Israel, agad nilang pinatalsik sa lugar ang mga UN peacekeepers na naroon at agad rin nilang hinarang ang mga Israeli ships na dumadaan ng Straits of Tiran. Ito kasi ang daanan ng halos lahat ng commercial at military ships papuntang Israel na may mga kargadang commodities, langis at mga imported goods ng buong bansa. Para sa bansang Israel, ang agresibong pagkilos na ito ng Egypt ay may dalawang kahulugan at kahinatnan lamang. Maging biktima ng karahasan mula sa kamay ng kanilang malakas na kaaway o dalhin mismo ang karahasan sa pinto ng kanilang kalaban. Bagamat lubos na pinalakas at pinabangis ang sanatahang lakas ng Israel upang maghanda sa nagbabadyang malawakang giyera sa pagitan nila at Egypt, sadyang lubos ring nabahala ang mga mamamayan ng naturang bansa sa magiging negatibong epekto nito dahil hindi lang Egypt ang makakabangga nila kung sakali. Sa puntong ito kasi ay bumubuo ng alyansa ang Egypt sa bansang Jordan, Syria, Iraq at Saudi Arabia. Sa katunayan, higit sa 40,000 na mga kabaong at hukay ang inihanda ng Israel dahil sa agam-agam na baka hindi kayanin ng Israeli Defense Forces o IDF ang lakas ng puwersa ng Egypt at iba nitong mga kaalyadong Arab countries sa oras na sabay-sabay silang sumalakay. Noong 1960s, ang Egypt ang mayroong pinakamarami at pinakamalakas na puwersang panghimpapawid sa lahat ng mga Arab countries. Aabot sa halos 500 ang operational nitong mga warplanes at jet fighters, samantalang 200 lamang ang eroplano ng Israel. At alam ng dalawang kampo na kung sino man ang magdudumina sa kalawakan ay siyang may mas malaking tsansa na manalo sa anumang digmaan. At ang tanging tsansa lamang ng Israel noong mga panahon na yun upang pumalag at magkaroon ng kalamangan sa malagulayas nilang kalaban ay isang preemptive strike o sa Tagalog, isang surpresang pag-atake. At ang paraang ito nga, ang kanilang sinasanay at pinaghahandaan na ng halos isang dekada sa loob ng kanilang sanatahang lakas. At ito ay tinawag nilang Operation Focus. Para sa madaling pagsasalaysay ng metikulosong plano ng Israel, ang Operation Focus ay naglalayong magpakawala ng dose-dosenang squadrons ng kanilang mga fighter jets sa 11 mga airfields na nakakalat sa kabuuan ng bansang Egypt at ilang bahagi ng Sinai Peninsula. At ang central goal ng naturang operasyon ay mag-launch ng full-scale na opensiba habang ang mga sasakyang panghimpapawid ng Egypt ay nasa kani-kanyang airfields pa lamang. At habang easy target ang mga sasakyang panghimpapawid ng Egypt, plano rin ng Israel na pasabugin at sirain ang mga runway sa mga naturang airfields upang hindi magkaroon ng tsansang mag-take off ang anumang natitirang aircraft sa Egypt at hindi makaganti sa sorpresang pag-ataking kanilang isasagawa. At ang utak na nasabing planong ito ay ang kapopromote pa lamang na Chief of Operations ng Israeli Air Force o IAF na si Ezer Weizman kasama ang sumunod na leader na si Major General Mordechai Hod. Para maisagawa ang planong surprise attack, nagpakalat muna ng balita sa lahat ng Israeli news outlets at mga dyaryo na pinagbabakasyon ng Israel ang kanilang mga sundalo at mga military officials simula sa unang linggo ng Hunyo noong taong yon. Pakana nila ito upang hindi magkaroon ng pagdududa ang Egypt sa kanilang malagim na binabalak. Ilang taong pinag-aralan ng military intelligence ng Israel ang lokasyon ng bawat isang eroplanong mayroon, ang Egyptian Air Forces, hanggang sa pangalan, ranggo at boses mismo ng bawat piloto, kumpletos rekado sa mga impormasyong nakalap ng IAF upang tumaas lalo ang tsansang maging matagumpay ang paglunsad ng Operation Focus.
Kasama rin sa pagpaplano at pagsasanay ang pagpipiloto ng iba't ibang aircrafts ng IAF, pati na rin kung paano ang paspasang pag-refuel ng kanilang mga fighter jets matapos itong umatake sa kuta ng kalaban. Kasama rin sa naturang training ang paspasang pag-reload ng mga baril at bomba na naka-attach sa mga fighter jets sa oras na lumapag ito pabalik sa isa sa kanilang mga airfields. At ang average na bilis na naitala ng IAF mula sa pag-receive ng isang aircraft at muling pag-take off nito ay tumagal lamang ng 8 minuto. June 5, 1967, sa pagputok ng bukang liwayway, isang malakas na announcement ang gumising sa mga piloto sa kanilang mga istasyon. At ayon sa announcement, pag sinalin sa Tagalog ang sabi ay, "Mga mag-iiliw kong kaibigan, magsisimula na ang Operation Focus ng eksaktong 7:45 ng umaga. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na isa itong malagim na operasyon. Ilan sa mga kaibigan ninyo ang lubhang masusugatan o mamamatay sa tabi nyo sa gitna ng bakbakan. Alam nating lahat na mahirap ang laban na paparating. Malalagasan man tayo sa bilang, tayo naman ay magwawagi." Matapos ang announcement, agad na kumilos sa mga piloto ang kasapi ng Operation Focus upang magprepara ng kanilang kagamitan at sarili sa darating na sagupaan. At bago pa man tuluyang lumipad ang daan-daang aircrafts ng Israel, ang lahat ng mga squadron leaders ay ibinigay ang ground rules na ibinaba mismo ni Major General Hood. Para sa madaling pagsasalaysay, inutusan ng IAF ang kanilang mga piloto na huwag magkaroon ng komunikasyon maski na secret code sa radyo sa oras na sila ay nasa himpapawid na. Ang tanging method lamang ng kanilang pakikipag-ugnayan ay ang kanilang training, briefing, ilang mga itinalagang senyales at ilang mga flags na magsisilbing signal ng kanilang opensiba. Dagdag rin sa instruction na binigay ni Major General Hood na sa oras na mag-crash ang mga piloto, mag-eject o ma-injured, hindi dapat sila magraradyo ng kanilang status. Sigurado raw na mahahanap sila ng IAF sa oras na magkaroon ito ng pagkakataon. Sa madaling sabi, lahat ng pilotong kasali sa Operation Focus ay inaasahan na gagawin ang lahat upang maabot ang lokasyon at sirain ang lahat ng kanilang mga target sa pusod mismo ng kanilang kalabang bansa na Egypt. Sa madaling sabi, kahit na nasa alanganin o bingit ng kamatayan ang kapwa nila mga piloto, walang ibang gagawin ng kanilang mga kasamahan kundi umariba at lumaban at tapusin ang tungkuling kanilang sinumpaan. Sa kabuuan na bilang ng 200 aircrafts mula sa IAF, 12 lamang ang natira sa mga yon upang gamiting depensa ng Israel kung sakaling mayroong sumasalising airstrike sa kanila sa oras na inilulunsad ng bansa ang Operation Focus. Habang ang 184 sa mga yon ay sabay-sabay na lumipad sa mababang altitude na umaabot lamang sa 35 to 50 feet sa kahabaan ng Mediterranean Sea upang hindi masagip ng anumang radar mula sa intelligence technology ng Egypt noong mga panahon na yon. Bagamat tagumpay naman ang plano ng Israel sa pagkukubli ng kanilang air activity mula sa mga radar ng Egypt, bandang 8:15 ng umaga, nasagap naman sila ng mga radar ng bansang Jordan. Ngunit kahit na ganon, ilang mga pagkukulang at pagkakamali ng Egypt ang nagbigay ng mas lalo pang advantage sa Israel upang maisagawa ng matagumpay ang Operation Focus. Bagamat mabilis na iniradyo ng kaalyadong bansa ng Egypt na Jordan ang code word na grape na ang meaning ay nagbabadyang gera, hindi alam ng Jordan na iniba pala ng Egypt ang code word isang araw lamang ang nakalipas nang hindi pa pinagbibigay alam ng Defense Ministry ng Cairo sa mga kaalyado nila ang naturang bagong code. Sa madaling sabi, hindi nakarating ang warning sa mga kinauukulan. Ngunit kahit na makarating man sa kanilang tanggapan ang babala galing Jordan, wala namang mataas na opisyal ang present sa mga oras na yon upang magsagawa ng anumang hakbangin laban sa paparating na dilubyo sa Egyptian Air Force. Ibig sabihin, gumana ang kanilang pandilin lang at wala talagang inaasahang opensiba ang Egypt mula sa Israel noong araw na yon. Una, ang Air Force Commander ng Egypt na si Makdur Ahmed Abu El-Ez ay kasalukuyang nasa kasal ng kanyang anak. Pangalawa, ang Egyptian Ground Force Commander naman na si General Abdel Moshin Mortagi ay naka-leave at kasalukuyang nagbabakasyon. Pangatlo, ang Defense Minister ng Egypt na si Amin Huwaidi ay katutulog lamang at may mariing order sa kanyang mga tauhan na wag raw siyang iistorbohin. Pang-apat, ang Chief of Staff ng Egypt ay pabalik pa lamang ng Cairo galing sa isang all-night party. Sa madaling salita, sa oras na pinakakailangan, missing in action ang mga leader ng defense system ng Egypt dahil ano pang tuluyang humina ang depensa ng bansa laban sa isang full-scale na opensiba ng Israel. Sa pagdating ng unang wave ng Israeli forces sa airspace ng Egypt, 11 na mga air bases kaagad ang kanilang pinulbos.
Bagamat sinubukan ng ibang Egyptian aircrafts na makapag-take off upang gumanti at depensahan ang kanilang teritoryo, sinalubong agad sila ng missiles at bala mula sa mga fighter jets ng Israel, kaya wala na silang tsansa pang mag-retaliate. Hindi lamang mga eroplano at struktura ang lubos na napinsala ng IAF, kundi pati na rin ang mga runway mismo upang hindi na magkaroon ng pagkakataong mag-retaliate ang puwersa ng Egypt kontra sa Israel. Matapos ang unang wave ng pag-atake, mabilis na bumalik ang mga aircraft sa Israel at nag-refuel at nag-reload sa loob lamang ng 7 minuto at 30 segundo bago umariba muli para sa second wave ng pag-atake sa Egyptian air bases. Sa loob lamang ng 30 minuto matapos ang unang wave ng pag-atake, 204 aircrafts agad ang nawala mula sa puwersa ng Egypt. Sa makatwid, sa unang wave pa lamang na pag-atake ng Israel, kalahati na agad ng kanilang sanatahang lakas, panghimpapawid ang nilagas ng IAF. Ganun pa man, mayroon pa ring 19 na Israeli aircrafts ang naging casualties. Sa pagbalik ng IAF sa ikalawa at ikatlong wave ng airstrikes nito sa higit sa 14 pang air bases sa Egypt, sa loob lamang ng 3 oras, inanunsyo ni Major General Hod na tuluyan nang nalagas ang Egyptian Air Force sa kamay ng Israel. Bagamat sinubukan ng mga kaalyadong bansa ng Egypt na Jordan at Syria na bumak up sa kanilang kakampi, mabilis namang rumisponde at humarap sa engkwentro ang Israeli Air Force upang tuluyang mapatumba ang mga kalabang Arab forces mapalupa man o himpapawid. Sa madaling salita, sa loob lamang ng halos 5 oras, sa katapusan ng unang araw pa lamang ng tinaguriang The Six-Day War ng Israel at Egypt, nagkaroon agad ng malaking advantage ang Israel sa pagkamit nila ng air superiority sa dako ng Egypt at mga karatig lugar nito. Dahil nga sa advantage na ito na hawak ng Israel, wala silang pinalampas na pagkakataon at oras. Agad-agad na pinagana ng Israeli Defense Forces ang kanilang ground forces at nag-roll out papuntang Sinai upang itaboy ang namumuong kumpol ng Egyptian ground forces doon na nagbabadyang pumasok sa kanilang bansa. Mayroong 3 defense lines ang Egypt sa dakong iyon ng Sinai. Ngunit matapos na mabilis masira ng Israel ang mga yon, ganun rin kabilis gumuho at nagsitakbuhan pa uwi ng Egypt ang mga sundalong nakaistasyon sa Sinai. Dahil sa pagbaba ng bilang ng mga Egyptian soldiers at aircrafts na handang dumepensa sana para sa kanilang bansa, tuluyang napasok ng Israeli forces ang lugar na walang kahirap-hirap. Bilang response ng Egypt sa kanilang pagkatalo, agad-agad na naglabas ang kanilang gobyerno ng kabi-kabilang propaganda sa dyaryo at radyo tungkol sa kanilang pagkatalo di umano sa puwersa ng Israel. Sa katunayan, lahat ng himpilan ng radyo roon ay binabalitang 85% ng mga Israeli planes ang kanilang napatumba, habang dadalawa lamang raw sa kanila ang naging casualty ng naturang maliit na engkwentro. At ang kasinungalingang ito ang dinala ng Egypt sa kakampi nitong nasyon na Jordan at sinabing 75% ng air power ng Israel ang tuluyang naparalisa ng Egypt. At ang kasinungalingang ito ang nag-udyok sa hari ng Jordan na si King Hussein na makisawsaw sa sigalot sa pagitan ng Israel at Egypt. At ang kasinungalingan rin yon ang pinaniwalaan ng higit sa 200 million na Arabs. Walang ni isang komisyon sa mga pahayag na ito ng Egypt, maski na ang mga malalapit na political advisors ng Egyptian President noon na si Nasser ay pinakakain siya ng mga maling impormasyon upang lalong mapalawig at makalikom ng alyansa mula sa mga karatig nitong bansa laban sa Israel. Ganun pa man, kasaysayan na mismo ang nagsabi na noong June 5 hanggang June 10, 1967, walang binatbat ang pinagsamang puwersa ng Egypt, Jordan at Syria, kasama na ang mga reinforcements ng Iraq at Saudi laban sa matalinong stratehiya na binuo ng Israel sa loob ng 11 taon. Sa katunayan, nung ikatlong araw pa lang ng The Six-Day War, daan-daang combat vehicles at eroplano na mula sa Jordan at Egypt ang pinasabog ng Israeli forces. Sa huling araw, June 10, 11 combat aircrafts din mula sa Syria ang pinaembang ng Israeli forces. Para sa madaling pagkukwenta, matapos ang Six-Day War, pinulbos ng Israeli Air Force ang 452 na mga aircrafts at daan-daang Arab pilots mula sa koalisyon o pinagsama-samang puwersa ng Arab countries tulad ng Egypt, Syria, Jordan, Iraq at Saudi Arabia. Ayon sa mga historical experts, ang pagkatalo ng Egypt sa Six-Day War ay nagdala ng matinding kahihiyan sa kanilang sandatahang lakas. Mula sa palpak na pagpaplano, absent-minded na liderato, at walang kahandaan sa oras ng bakbakan, tsak na masigit na preparado ang itinuturing nilang sisiw na kalaban. Dahil sa pinakitang efficiency ng Israeli forces sa Six-Day War, maraming mga bansa sa buong mundo ang nag-develop ng mga defensive countermeasures mula sa gantong uri ng opensiba.
Ilan na lamang sa mga halimbawa ay ang mga hardened aircraft shelters, highway strips at ang alternative air bases upang sa oras ng isang sorpresang pag-atake na mala Operation Focus, handa ang isang bansang gumante at protektahan ang kapayapaan at kasarinlan nito. Ito ang naging epekto ng preemptive strike ng Israel sa Egypt noong 1967 na tinaguri ang one of the most successful air campaigns in military history. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo